Isang maganda at maulang gabi po sa ating lahat. At ayun po. Ngayon po is nightlight at sana po nasa mabuti po kayong kalalagayan ngayon despite po ng malakas na ulan. And maraming salamat po kila Sister Ruth na nag-mention po ng kanilang ng mga mahal sa buhay at mga friends. And ngayon po, ayun, magandang gabi po kay Sister Maring and happy birthday po kay Sister Maring. Birthday niya po ngayon. And kay Sister Letty din po, magandang gabi. And kay Sister Dedecotoria, magandang gabi po sa inyo. And ngayon po, before po tayo mag-start po sa ating nightlight, ay awitan po muna natin ang ating Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating magpapaawit po sa gabing ito. Good evening po sa inyo lahat. Ayan. Let's sing po, Mahal na Mahal. Mahal kita, Panginoon.
sa next po nating awitin ay Kalakip na Awitin. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi mapapagkat, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sabihin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi mapapagkat, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tinggin, kalakip ng awitin. Yan po. So let's bow our head and pray. Lord na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabi na pinagkalob niyo po sa bawat isa sa amin. Naway maging maayos po ang bawat isa sa amin. Naway wag niyo po kaming hayaan na mapahamak, Lord. At naway lahat po ng mga nanonood sa araw na to ay ligtas sa kanilang bahay. At naway i-bless niya po ang lahat sa amin. And yun lamang po sa dinadalahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. At muli po, ito po yung youth month po natin. Kaya muli po ay makakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Gagamitin po siya ng Panginoon. Kaya sana po sa lahat po ng nakikinig po ngayon ay makapag-focus po tayo. Ano man po yung ginagawa po natin. Alisin po natin yung mga distraction. At mapakinggan po natin po yung mensahe po ng ating Panginoon. And to introduce po yung ating tagapagsalita, kaya hindi na po niya dinamen yung kanyang info, konti lang po ito. Sa una po, siya po ay 25 years old. Ay batang-bata po. At nag-start po siya ng pag-i-speak po sa Youth Month. Hindi pa ako nagkakamali ay 2016, 2017 ba yun? Ayan. 2018, ayan. So halos na po siya, nasa 7 years or 6 years na po siya. Matanda na po siya. Ayan. 25 years old lang po siya.
Pero, sa batang edad po ay nagamit na po siya ng Panginoon para maipahayag po yung kanyang salita. And madalas po nakikinarinig po natin siya every Sunday kapag po youth man po natin. At ang kanya pong ministry po ngayon ay siya po ay nasa music ministry. At muli po mga kapatid, ay ihanda po natin yung ating mga sarili. Lalo tigit po yung ating mga puso sa pakikinig po ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Brother Ron Joshua Batak. And magandang gabi po sa ating lahat. Bagamat mayroon po tayong bagyo, alam ko po sana po ay safe po tayo sa ating mga tirahan. At alam po naman natin na mahirap po yung pinagdadaanan po ng bansa po natin ngayon. Pero alam ko nandyan si Lord para po gabayan po tayong lahat. So ngayon, dako na po tayo sa ating message for this day. At salamat po sa nagpaawit po kanina. And happy birthday po sa ating may mga birthday celebrants. Kila Lola Maring, Lola Tess, and happy birthday po sa atin. Happy birthday po sa inyo, sorry. Medyo kinakabahan, pero hindi. Okay lang po. So, yun po. Siguro start na po tayo. Last Sunday, sige nga po, pwedeng pa-next po tayo ng slide. Ayan po. Last Sunday, we talk about submitting to all authorities or leaders in our world, or specifically in our nations. No, ang sabi po doon is we must obey, we must follow them, we must trust them. We must trust them. And then despite na alam naman natin na yung iba sa kanila ay taliwas dun sa mga kagandahang ginagawa ng ating Panginoon. But since we are Christians with righteousness, diba? Ginagawa natin yon. It is not because yun yung gusto natin. It is because we respect kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoon. Tama po ba? Yan po, no? Nakalimutan ko batiin pala, no? Ito all live viewers po. Hello po. Hello po sa atin. And ayun po, that's why yung pag-uusapan natin ngayon is one of the supporting texts that shows that there's a beautiful things after we follow our Lord Jesus Christ. So, yung topic po natin ngayon is, pwedeng pa next po, is building on the rock a life that endures. So, ang passage po na ginamit po natin is from Matthew 7, verse 24 to 25. So, basahin po natin first yung kung ano po ba yung sinasabi sa Matthew 7, verse 24. Pwedeng pa next po. Alright po. It says here that therefore everyone who hear these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So, dito, merong parang sinabi or merong sinabi mismo or na-highlight na when we hear the word of Christ or word of God, and then we must execute it. We must put them into practice. So, that's why in our first point, pwedeng pa next po, it's all about listening and obeying. Okay po. Unahin po muna natin yung listening. Ayan. So, in listening, sabi po dito sa Romans 10 verse 17, pwedeng pa next po. Sabi sa Romans 10 verse 17, it says here that faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, which means, ang sinasabi po dito, that's why we trust God, we believe on Him, because narinig natin yung kanyang salita. Tama po, it is just like we are in a classroom, sitting on our chairs, and then listen to our teachers, no, para to inherit
ano yun? The learnings. Magkaroon tayo ng mga knowledge sa iba't ibang bagay na natutunan natin on that subject. Tama po ba? Kaya tayo nagkaroon ng knowledge because we listen. Nakinig tayo sa mga teacher natin. Okay po. Kaya tayo nagkaroon ng kaalaman sa iba't ibang bagay dito sa mundo because nakinig tayo. That's why sa atin, to all of us here, we praise our God, we worship Him, and we do ministry for Him because from the start, we heard that there's a powerful God who created this universe. That's why, next po ng slide, it says here that we must listen to Christ's teachings. So after we listen to His Word, after we hear the Word of God, syempre dapat there's an executions. So, next one is obeying. Now, we must follow ano ba yung gusto sa atin ng Panginoon. Sabi dito, sa next slide, sabi sa James 1 verse 22, it says here that do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi po dito sa next slide natin, it is not enough to hear sermons, read the Bible, or know scripture intellectually. So walang mali po doon. No? But it says here that it is not enough to hear sermons. Oh yeah, sabihin natin, okay na, pakinig naman ako ng sermons every day. Babasa naman ako ng Bible. Alam ko naman lahat ng verse sa Bible. Alam ko naman yung pwede mga nangyayari doon. Walang mali po doon. But ang sabi dito, it is not enough. And sabi po dito sa next slide, simply listening without response is incomplete. It is like a conversations. No, kapag hindi sumasagot yung isa, parang medyo hindi kompleto yung conversations nyo dalawa. That's why, sabi sa next slide, listening without actions can lead to self-deceptions. Thinking that we're thinking na we are aligned in God, but the thing is, the actions that we are doing is not. Diba? Kumbaga, ang sabi po dito is, we believe we're living right with God, but our actions don't reflect that. Diba nga, sabi nga po nila, pwede pa next po, is true wisdom is applying His word. And wisdom is from our God. And the most fundamental teachings, actually galing sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo, kay King Solomon, sabi sa Proverbs 1 verse 9, pwede pong pa next? Sorry, the question here is, are we fooling ourselves or do we have the wisdom? Sabi sa Proverbs 9 verse 13, it says here that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When we talk about fear of the Lord, it is not literally saying na we are scared to our God, natakot tayo sa Diyos. Actually, it says here that fearing of the Lord, which means having a deep respect for God, and the result is obeying Him. No? The fear of the Lord is about respect to our God, and yung resulta nun is yung pagsunod sa ating Panginoon. We are not scared to our Lord, to our God, but we respect our God. That's why, in results of obeying Him, can confirms, ano po yun? Sabi sa next slide, our actions can confirms faith. Because, sabi po sa next slide, living out God's word proves our faith is genuine. Since we executing, or we obey the word of God, hindi lang natin siya narinig, kundi ginagawa natin, we proves our faith is genuine. Diba? Sabi nga dun sa verse kanina, sa Matthew 7 verse 24, diba? We are like a wise man if we heard the word of God and put it into practice. We are like a wise man who built his house on the rock. Ano ba yung symbolize ng rock? Why the Lord used rock? Sabi dito, rock symbolize a stable foundations, something that is strong, solid, and not easily destroyed. It is a stable foundations and not easily destroyed.
That's why sa ating lahat, pwede po pa next slide. We are like a wise builder laying a strong foundations. With God, kung kasama natin si Lord, nagawa na natin yung mga bagay na gusto na sa atin, Panginoon. We are like a wise builder na nag-build tayo ng strong foundations. Kaya sa ating mga Christians, mahalaga sa atin ang pakikinig at pagsunod sa Diyos. Dahil dito, makaka-build tayo ng strong foundations to our God. So, tuloy po natin, since kanina is sa verse 24, it says there that hearing and obeying our God is like, we are like a wise builder na nag-create to have a strong foundations. Ang sabi naman sa verse 25, it says here that the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundations on the rock. So basically, when talk about the storms, eto na po yun. The next one is, second point po natin is pag-uusapan natin is the testing of life storms. And the meaning of storms here is, pwede po pa next, storms will come, trials, hardship, and spiritual battles. Ito na po yung mga challenges na pinagdadaanan natin sa buhay. Since we create our faith to God, we create strong foundations, we create our house on the rock. This time naman, may darating na storms, may darating na naman pagsubok sa mabuhay natin. Pero sabi naman sa John 16 verse 33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Actually nga po, the Lord wants to say for us that there's a lot of problem, challenges, or afflictions na na-experience natin sa buhay natin. Problema sa bahay, problema sa financial, problema sa school, problema sa trabaho. There's a lot of different problems, different level ang na-experience natin. Pero tandaan natin, iba't ibang pagsubok man po ang na-experience natin, tandaan po natin, there's a God that will conquer and help us to all the problems that we experience. Yun po yung gustong iparating sa atin, Lord. No, in this world, take heart because God overcome the world. After the storm came, di ba? Dumating yung mga storm challenges sa buhay, syempre, hindi mawawala diyan yung the house will be shaken. So yung binild nating house on the rock, no, it is like our faith, or actually it is portray our faith will be tested under pressure. It said po dito sa 1 Peter 4 verse 12, it says here that do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you. So when we talk about fiery ordeal, actually po in history, it is a literal trial by fire. A method of trial where an accused person, hawak-hawak niya yung strong metals or hot irons to prove their innocence. So may meron siyang hawak na mainit, no, hawak-hawak niya lang yun para lang ma-prove na inosente siya. So kaya nga tinawag siyang accused kasi hindi pa nila matukoy kung yung taong yun is yung gumawa ng mali. So sa ating mga Christians, yung mga problema na dumadating sa atin, mga pagsubok sa buhay natin, nangyayari lang yan to test our faith. Diba? Tinetest yan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, after that, the Lord tests us, our faith. Tandaan natin na there's a God, a foundations dun sa ginawa nating bahay. That's why in our point 3, it says here the assurance of a firm foundations. So there's an assurance dun sa bahay na ginawa natin. Diba? Since, sabi po dito, the house did not fall, a life rooted in Christ is unshakable. Since we are in our God, nakatabi tayo kay Lord, kasama natin si Lord. Since we heard the word of God and then execute it, obey it, ginawa natin lahat para kay Lord, dumating sa point na rooted tayo kay Christ, we are now unshakable because we live in our God. Kasama siya.
So, sabi po sa verse, Colossians chapter 2, verse 6 to 7, it says here that continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith. Diba? Mamuhay tayo, tuloy-tuloy lang na mamuhay tayo kasama si Lord. Bakit kamo? Because it strengthened our faith. It strengthened the house that we built on the rock. Kaya nga, sabi nga dito, Christ as the rock, He alone is the sure foundations. Yeah. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 11, for no one can lay any foundations other than the one already laid, which is si Jesus Christ. As long as we live in Christ, as long as we are doing what the Lord wants for us, we will not be shaken of any storm. Tama po ba? Kahit anuman po yung mga problema, tuloy lang po tayo sa ministry natin. Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Dahil tandahan natin na diyan si Lord, hindi na tayo pababayahan. Sabi nga nung topic no Wednesday, di ba? Is trust the Lord with all your heart and lean not on your understanding. And all our ways submit to Him and He will make our paths straight. That's why to all of us here as Christians, relay lang tayo kay Lord. May problema man tayo, lumapit lang tayo sa sandigan natin. Because God is the one who can help us to have a solutions for that problem. Diba? So, sabi nga dito, we need to remember that yung foundations natin, hindi siya katulad ng mga foundations na meron dito sa Pilipinas. Actually, hindi siya substandard. Hindi rin po siya tinipid. Yung foundations po na meron tayo, meron foundations na mula kay Lord ay sobra-sobra pa. Bagkus inalay pa niya yung sariling buhay niya to save us and give us hope para lang tayo makasama sa kanyang anak. That's why yung foundation na ito ay sobrang tibay gaya ng pagmamahal niya sa atin. Kaya nga po, kung alam niyo lang po yung kanta, sabi nga po dun sa kanta na kanta ni Don Moen po yun eh. So, yung kanta po niya is Firm Foundations. So, Firm Foundations. Sabi dun sa lyrics, Jesus, you're my firm foundations. I know I can stand secure. So, paano yun? Di ko po kayang kantahin. Pangit. Baka umulan ho eh. May bagyo na po tayo eh. Pero ayan. Balik po tayo. Di ba, Jesus, you're my firm foundations. Because si Jesus is our firm foundation. Sabi sa lyrics, we can stand secure. Di ba? Ganun po, ka-sure yung foundations natin. Ganun po, katibay yung foundations na meron po si Lord. Di ba? Once na lumapit tayo, we can stand secure. Tuloy po natin yung lyrics. Sabi po dito, Jesus, you're my firm foundations. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Kaya po, pwede pa next slide po. Sabi dun sa kanta, diba? I put my hope in your holy word because we are choosing to trust in what God has said in the Bible. Pinipili natin kung ano yung mga salita ng ating Panginoon. Chino-choose natin, mas pinipili natin na magtiwala tayo sa salita niya. Because even when life na dumating sa buhay natin, even when life is hard or uncertain, we believe His promises are true and reliable. That's why we find our hope and strength to them. So, dun pa lang sa salita niya is naniniwala na tayo, totoo yun at reliable. Dun pa lang sa salita niya is napaka-powerful na. That's why we put our hope to His holy word. Tama po? That's why dito po, sa ating conclusions, tapos na po tayo, 7:43 na. Kala ko pa abot po ako ng mga alas 8, pero yan. Ang bilis ko pala pag dito. Ayan, sabi po dito is always remember that wisdom is not just in knowing God's word, but in doing it. Tandaan natin yun, no? Yung wisdom is not just knowing God's word. Sabi nga kanina, di ba, kung babalikan natin, is it is not enough to know His word. It is not enough to hear a sermon, reading the Bible,
or having unintellectually or having a lot of verse na alam natin dun sa Bible, it is just not enough. Storms in life are unavoidable, but those who build on Christ will stand. So, sabi nga, di ba, Jesus is my firm and foundations. No one can stand if our God is our foundations. He's the way, the truth, and the light. Siya ang kasama natin sa anumang pagsubok sa buhay natin, at siya ang kasama natin sa ating mga daan. No? The true test of faith is not calm times, but when the storms come. Okay? Tandaan po natin yun, no? Na yung faith natin, matitest yan. Hindi yan yung sa palaging masaya sa nangyayari sa buhay natin. Palaging kasiyahan na nakikita natin na dumadaan sa buhay natin. Nangyayari yan when the challenges, problems, afflictions na dumaan sa buhay natin. Doon natin makikita na kailangan natin deserve. Doon natin malalaman kung saan mas kailangan natin yung sandigan natin. Doon natin malalaman kung sino ba yung kailangan natin. Doon natin malalaman na si Lord lang ang makakapagbigay ng solusyon. Masaya man tayo, malungkot, tandaan natin, si Lord dapat ang foundations natin. Hindi yung family natin, hindi yung sino man kamag-anak natin, hindi yung kaklase natin, kaibigan natin. The one can give us a surely foundations is our God. No one else can beat that. Tandaan po natin yan. Kaya po sa ating lahat, no? Kaya po tandaan po natin sa ating lahat, balikan po natin yung title po kanina. It is because a life that endures if we build our house on the rock, which is our Lord God, si Jesus Christ mismo. Walang ibang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na matatag, kundi ang ating Diyos lang. Yun lamang po at God bless po sa ating lahat. So, tayo po'y manalangin po muna. Maraming salamat, Lord God, sa araw na binigay niyo po sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa patuloy niyo pong pagbe-bless po sa bawat isa po sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa bawat araw na binibigay niyo po sa bawat buhay po namin, Lord God. Lord, bagamat, Lord God, alam po namin, Lord God, na may bagyo, Lord God. Alam po namin, Lord God, na malakas pong ulan. Hindi niyo po pinabayaan, Lord God, ang araw na to, Lord God, upang makapaglingkod po kami sa inyo. Makapag-worship po kami sa inyo, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa bawat kabataan, Lord God, na inyanyahan pong gamitin, Lord God, upang, Lord God, ma-share po ang inyong bawat salita, Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan, Lord God, yung mga kabataan na nandito, Lord God, yung mga kabataan, Lord God, na mag-share pa po, Lord God, ay discourage, Lord God, bagkus ay tulungan niyo pa po sila ma-encourage, Lord. Nang sa ganun, Lord God, ma-share pa po nila lalo, Lord God, yung bawat salita niyo po, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, na bilang aming foundations, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa pagbibigay po sa amin ng assurance, Lord, na ikaw lang pong aming sandigan at wala nang iba. Maraming salamat, Lord God, dahil sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa kahirapan ng nilalakad namin sa aming buhay, Lord God. Nandyan po kayo para bigyan po kami ng lakas. Nandyan po kayo para bigyan po kami ng solutions. Nandyan po kayo para tulungan po kami bumangon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa patuloy niyo po ang pagmamahal po sa amin. Lord, naway dalangin po namin, Lord God, na sana po samahan niyo po kami, Lord God, kung saan man po kami mapadpad, Lord God. Kasi alam po namin, Lord God, you are our firm foundations. You are our Savior, Lord God. You are our God, Lord God, na ikaw lang po yung magiging sandigan namin, Lord God. Lord, bless niyo po kaming lahat. Bless niyo po, Lord God, yung bawat tao, Lord God, na nag-serve po sa iyo, nag-worship po sa inyo. At Lord, sana po balang araw, Lord God, dumating ang panahon, Lord God, na tayo po ay magkakasama, Lord God, nang sa ganun, Lord God, kamit po namin ang buhay na walang hanggan, Lord. Maraming salamat, Lord God. At ito lang po ang aming panalangin, tinataas po namin sa inyo lahat-lahat. Let all say, in Jesus' name we pray, Amen.
Yan, praise God po at papuri po sa Panginoon. At muli po, tayo po'y napaalalahanan po ng salita ng Diyos na si Jesus po yung ating firm foundation. Kaya kung napipili po natin na tayo po ay nanghihina dahil po sa mga pagsubok o dahil po sa mga pinagdadaanan po natin sa mga unos o yung nangyayari po sa bansa po natin, ay ito po yung magandang paalala po sa atin mga kapatid, na hanggat si Jesus po ang ating pundasyon ay hindi po tayo matitibag. Kaya sana po magpakatatag po tayo at patuloy na ilaan po natin yung panahon po natin para mas makilala ang Panginoon at mas tumatag po yung ating pananampalataya po sa Kanya. Kaya maraming salamat po kay Brother Josh sa paalala po sa atin. At continuous po natin na suportahan po yung ating mga kabataan na ginagamit ng Panginoon para ma-share po yung kanyang mayamang salita. At yun po, tayo po idadako po sa ating mga balita mga kapatid. Una po sa mga balita po natin yung ating Sunday worship. So magkita-kita po tayo this coming Sunday, 9 a.m. po yan at sa hapon po ay 5:30 hanggang alas 7 po ng gabi. Sa mga weekdays po natin, tuloy-tuloy po yung ating midweek, yung ating night light, ngayon pong month of October, kaya sana po ipag-pray po natin at suportahan po natin. Every last Saturday of the month, that is our youth month, that is our prayer breakfast. Kaya sana po ay suportahan po natin. And siyempre po, sa kabataan po natin, meron po silang CYF every Saturday at 4 p.m. Kaya sana po patuloy po nating suportahan yung ating mga kabataan. So yun po yung mga ilang balita po natin. And tomorrow po ay magkakaroon po tayo ng strategic planning po sa mga leaders po natin. At anong oras to, Brother Dave? Ito po ay 4 p.m. Kaya sa lahat po ng mga leaders po natin at mga sectors po natin, sana po ay maging part po tayo po nito at suportahan po natin yung ating strategic planning for the year 2026. So yun po yung mga balita po natin at meron pong fellowship din po yung mga kababaihan din po natin, yung SPKK. At sana po ay suportahan po natin. Ipag-pray po natin mga kapatid yung mga gawain po natin. And mamaya po mga kapatid, ay pag-pray din po natin yung panahon po natin, yung mga nasalanta po ng bagyo. Let us pray for them, yung safety po nila, comfort at provision para po sa kanila. Okay po, so kung wala na po tayo mga mga announcement po mga kapatid, ay tayong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa mga paalala na binigay niyo po sa amin. Nanawa, Lord God, kayo po yung maging pundasyon ng bawat isa po sa amin. Manatili kaming matatag, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, opposition na nararanasan ng inyong mga lingkod, mga kalamidad, Panginoon, at mga problema na kinakaharap ng aming bansa, Panginoon. Nawa ay maging matatag po kami, Panginoon. May panalangin po namin lahat ng bagay na ito, Lord God. Kalakip, Lord, ng aming panalangin, ang patuloy, Lord, na paggabay sa inyong mga lingkod, sa lahat po, Lord God, ng mga tao sa bansa po namin na naapektuhan, Lord, ng bagyo, Panginoon. Hindi man po namin, Lord, sila po makita, Panginoon, matulungan, Lord God, financially, Panginoon, pero yung panalangin po namin para po sa kanila, ay wag niyo po silang pababayaan, Lord God, sa mga nasalanta ng bagyo, Panginoon, sa mga pangangailangan po nila. Kayo po yung mag-provide, Panginoon, sa mga nakakaranas, Lord, ng kalungkutan, Panginoon, na mga nawalan ng bahay, Lord God. I-provide niyo po, Panginoon, lahat pangangailangan po nila, Panginoon. Gumamit kayo, Lord God, ng mga tao na tutulong po sa kanila, Panginoon. At sa mga may karamdaman, Lord God, aming dalangin, patuloy niyo po silang pagalingin. At makatulong, Lord, yung mga gamot, mga doktor na titingin po sa kanila. Mga nakakaranas, Lord, ng kalungkutan, pagkawala ng mahal sa buhay, yakapin niyo po sila, Panginoon. Maranasan po nila, Lord, ang comfort nagmumula po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga kabataan na patuloy niyo pong ginagamit sa aming youth month. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa mga susunod po namin mga youth, nagaganap po, ingatan niyo po sila. At patuloy, Lord, na bigyan ng wisdom para maipahayag po ang inyong mensahe sa amin sa buong month na ito. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, ingatan niyo po kami, Panginoon, gabayan niyo po kami. At patuloy, Lord, na sa mga pauwi pa lamang, ingatan niyo po sila. Ilayo sa lahat ng kapamakan, karamdaman, Panginoon. At sa pagtulog po namin, patuloy niyo po kaming gabayan. At yung mga lakas na nawala po sa amin sa maghapon, ay patuloy po namin mawawin. Sa ganon, ay makapagaling